So mukhang may magbabalik na naman ng kulungan, ano? Matapos nga magsampa ng asawa ni Vice President Sara na si Attorney Man Scarpio, kina Jinky Luistro, Percy Sandanya, Leila de Lima, Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang Executive Director ng AMLAC. At sa mga criminal case na ito, no, bakit nga ba posibleng mapabalik pa sa kulungan si Leila de Lima at ang iba pa niyang kasamahang mga kongresista at iba pa? Okay, ang pinahal po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sabi ng mga members, they have the power daw ang Congress at subpoena power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021. Okay. RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso. Okay. Diba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba? Sa House, sa Senado. Debatehan. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. Okay. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa liberal at bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Oo, tama. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, Yari. nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga bantang transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Oh, ayun. Yari. Itong sina Percy Sandanya, Leila de Lima, at iba pa, no? Kung pag-uusapan natin ang ating batas. So hindi dito po pwede yung mga sinasabi ng mga makakaliwa na ito, ng mga buwayang kongresista, na gamitin nila yung naratibo nila na kung walang kasalanan, hindi dapat tinatago yung bank records. Kasi karapatan, ng inaakusahan, na protektahan niya yung kanyang sarili ayon sa batas. So as amended nga from Republic Act 9160 ng 2018 na naging Republic Act 11521 ng 2021, sabi nga ng defense team ni Attorney Man Scarpio, shall not reveal in any manner. Lagot na kayo. Bakit nga ba malakas ang laban dito, ng asawa ni Vice President Sara? Kasi hindi si Attorney Man Scarpio, hindi siya yung subject of investigation. Kung hindi, si Vice President Sara lamang. Ayon pa sa isang abogado na si Regal Oliva. Facts first. Attorney Man Scarpio has filed a criminal complaint before the Quezon City Prosecutor's Office against Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, and several members of the House led by Jervy Luistro. The allegations point to violations of the Anti-Money Laundering Act, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act of 2012, arising from what he claims to be the unlawful disclosure of bank-related information. Now the framing matters, because Man Scarpio is not the subject of the investigation. It is the Vice President Sara Duterte. And yet, the complaint he brings is not about innocence or guilt. It is about process, about limits, about whether institutions tasked
to guard financial intelligence crossed the line from lawful inquiry into unauthorized exposure. Let's be precise. Yes, the Anti-Money Laundering Act allows disclosures, but only within tightly defined channels. Hindi ito blanket authority to release information simply because there is political interest or a legislative hearing. The lawful requires procedure, purpose, and proper authorization. Strip any one of those, and the disclosure becomes questionable. The same tension exists under the bank secrecy law. While exceptions do exist, they are not self-executing. They require a clear legal anchor, a court order, a properly initiated case, or a statutorily recognized exception applied correctly. Hindi pwedeng i-shortcut ang proseso dahil lang mataas ang profile ng iniimbestigahan. And this is where the discomfort lies. Because when financial intelligence, arguably among the most protected classes of information, is brought into the open without a clearly demonstrated legal pathway, it creates a chilling effect. Today is a vice president. Tomorrow, it could be anyone. The Data Privacy Act reinforces that line. It does not prohibit all disclosures, but it demands that any processing or sharing of personal data must be lawful, proportional, and necessary. If the disclosure was excessive, premature, or not strictly within mandate, then the protection of the law is triggered. So this is not a simple defensive move. This is a procedural challenge. A reminder that even the pursuit of accountability must remain within the architecture of the law. Because here's the uncomfortable truth. You can investigate Sara Duterte. You can scrutinize every peso, every transaction, every trail. But you cannot do it by breaking the very laws meant to govern that investigation. Otherwise, the evidence you build becomes vulnerable, and the case you think you are strengthening begins to weaken from within. So ibig sabihin nito si Vice President Sara ay Vice President na ikalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Pero nagagawa ng mga kongresista na ito na lumabag sa ating batas, which is naturingan pa naman ng mga mambabatas pero lumalabag sa batas. Kung nagagawa nga nila na pabuksan itong mga bank records na walang court order, walang pahintulot, nagagawa nila ito, lalo pa sa ating Vice President Sara, ang mag-open ng mga bank accounts, ng mga bank records, transactions na walang pahintulot. So pwede nila itong gawin sa atin, sa ating mga ordinaryong Pilipino, which is nakakatakot, di ba? Kasi sino ba naman tayo na halimbawa buksan nila yung bank accounts natin na ordinaryong Pilipino? Wala tayong magagawa. May abogado ba tayo na mag-handle kung sakaling magsampa rin tayo ng kaso? Wala. Wala tayong magagawa. Sila, meron. Kahit labagin nila o lumabag sila sa batas, maaari nilang buksan ang bank accounts ng ordinaryong Pilipino, which is nakakatakot. Si Vice President Sara lang naman, yung subject ng investigasyon na ito. So dapat kay Vice President Sara lamang. Kasi pati yung privacy ng asawa na si Atty. Manscarpio, nadamay na. Tapos ang naratibo na naman ng mga pinklawan, ng mga loyalista, di totoo nga. Yung mahigit 6 billion na transactions, hindi nila dinideny. Kung sabihin na natin na hindi nila i-deny, hello, 20 years ba naman? Sa loob ng 20 years na transaction, hindi pa aabot ng billion yan? Simula 2005, ang asawa ni Vice President Sara may law firm, abogado, may mga businesses ang mag-asawa. At ito pa yung pinagbasihan nila Atty. Manscarpio. Publicizing bank records without a court order or clear judicial consensus carries significant risk, criminal liability. Unauthorized disclosure of bank deposits is a crime punishable by up to 5 years of imprisonment. So delikado dito, si Leila de Lima.
nakulong ka na, nakalaya ka, posible ka ulit bumalik sa kulungan. Ay dahil yan sa iyong pagpapabibo, no? Sa Marcos administration, hindi mo alam, ginagamit ka ng administrasyong ito para lang pabagsakin si Vice President Sara at ang mga Duterte. Pero kalaunan, kapag tapos ng ikaw pakinabangan de Lima at ng iba mo pang kasamahan ng mga makakaliwa at pinklawan, itatapon ka din ng administrasyon na ito. So ano ba sa palagay ninyo? Posible kaya na makabalik ulit sa kulungan si Leila de Lima? At ang iba pa niyang kasamahan ng mga kongresista na pilit sinisiraan, pinapabagsak si Vice President Sara. Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.